mo, para ka nakatira ng katula. Alam mo ba kung bakit ako masaya? Kilalang kilala na kita, pare ko eh. Si Lina, no? Alam mo pala eh. Sis, I don't think it's a good idea na talaga sumama ka dito eh. Lakad ng tropa to eh. Sa tingin mo ba hindi pa ako na-awkward dun sa ginagawa ko nito? Kailangan ko talagang kusapin si Ken eh. Pinansay ka na niya? Hindi lang yun. Hinawakan niya pa ang kamay ko. Oo. Ba't mo naman niya hawakan? Pampuna sa ano niya? Sa ano niya? Sa sipon niya. Ew. Seryoso ka. Hindi mo sinasabi. Tapos ano pa nangyari? O sige. Pero hindi ka magtatagal ha. Sandali ka lang. Baka kasi isipin ng tropa, hindi ako pinayagan ni Maming lumabas nang wala akong kasamang chaperone. Ang lakas pa ng mga Alaska ng mga yan. Don't worry. Mabilis lang to. Okay. Ken? Hoy! Miguel! Hindi ka pa tapos dyan? Apa, inuna mo bang makipagdaldalan dyan sa chismoso mong kaibigan? Ano? Apa, anong oras na? Gabi na! Anong oras ka matatapos? Bibigay mo pa yan, ilalagay sa bote. Pwede ba tapusin mo na? Opo, tita. Promise ko sa inyo bukas pagising nyo. Tapos sa lahat yan, babagsak na lang natin yung mga kawang-kawang palunggay sa tindahan. Dapat lang. Alam mo kung gusto mong mag-usap, huwag dito. Ngayon. Ang tawag dito para sa mga barkada ko kasi gusto ko mag-relax. Ayoko ng problema. Pero, isisettle naman natin yung problema natin, di ba? Pare ko, gagawin mo lahat yun. Baka naman katawan mo bumagsak niyan. Ako pa. Hanggang ngayon ay nararamdaman ko pa rin ng init ng hininga ni Yelena dito sa palad ko. Inspired ako. Kaya wala akong kapaguran. Ayaw pa rin niya akong kausapin. Ang dami pa niyang sinasabi. Gumagawa pa siya ng mga alibis para iwasan ako. Sis, minsan na akong napaso na makialam ako sa relasyon ninyo. Ayoko na maulit yun. Eh, hindi ka naman nakikialam eh. Tulungan mo lang ako sa kanya. Friend ka niya, di ba? Pakikinggan ka niya. Eh, pero kung ayaw niya na, wala na akong magagawa. Ryan, please. O sige, titignan ko kung anong magagawa ko. Okay? Yelena, Ayun pa! Lakas ah! Pusin mo na yan, baka bunga ka pa nun. Kamusta na yung lagay ni Mr. Bondo? It's getting worse. Fluctuating blood pressure, regular heartbeat, tapos nag-start na bumagsak kanyang vital organs. Jared, kailangan natin siya ibalik sa ospital. Yeah, pero kailangan muna natin i-determine kung anong kumakapit sa kanyang virus. Yes, but he needs medical attention. Honey, I'm a doctor, remember? At saka meron pa akong mga ibang kasamang doctors na nag-aasikaso sa kanya sa lahat. Yes, I know. Pero ang specialization ng team ninyo, ang pag-formulate ng gamot. Hindi niyo siya dinala rito para mapabuti ang kondisyon niya. Dinala niyo siya rito para pag-eksperimentuhan. No. Andito siya para sa kapakanan niya at ng iba pang victims ni Motra. And you know what, honey, besides, I don't think may mababago pa sa kondisyon niya kahit ibalik siya sa ospital. Tinitiyak ng mga otoridad na si Motra ay walang iba kundi ang dating beauty queen na si Susan Navarro. Sa ngayon, iniimbestigahan pa ang dahilan ng pagbabago ng kanyang katawan. Lalabas ka ulit, Mothra. Para magkalat ng virus, ng sakit, ng trahedya. Bida na naman si Mothra. Oras na naman para ipangalantakan ko sa lahat ng
kagandahan ko. Ayan. Hi, kamusta na si Mr. Bondok? Well, he's still unstable, but I have great news for you. Na-identify na ng team ang virus. Congratulations. Thank you, but nagfo-formulate pala kami ng antidote for the virus. Maganda naman, nagre-respond positively ang initial formula. Malulunasan na yung mga tinamaan ng virus ni Mothra. Well, nasa testing stage pa rin kami. The antidote is not totally complete, pero who knows? I mean, baka tomorrow, the next day, papalabas na tayo ng gamot. To be honest, ayoko na gawin to eh. Ayoko makigulo sa inyo ng kapatid ko. You know, at this point, ayoko talaga kausapin kapatid mo. Dude, sinusuyo ka na nga eh. Siya na lumalapit, babae na lumalapit sa'yo. Pare naman, sino ba hindi mababatap sa posisyon ko? Kung naalala mo, ako yung nakikipag-ayos sa kanya. Pero siya pa rin yung galit. Kaya nga gusto niya nang bumawi sa'yo. It's too late for that. Insulto na ako. Tara na! Madamay pa tayo eh! Sige, nailipat mo na yan, please. Kailan ka pa ba nahilig sa news? Pwede ba? Maupo ka nga dyan. Tingnan mo, manood ka. Pakinggan mo. Naku, nakakatakot pala talaga yung Mothra na yan, oh. Nakakatakot pala eh. Bakit pinapanood pa? Pwede ba? Lastik man! Konting katanungan lang. Sandali lang. May gagawin pa, Mi. Jared, kailangan bilisan niyo ang pagtatrabaho. Ang dami nang nabibiktima ni Mothra. Kailangan na ng antidote. They're still working on it, Han. Pero yung last update sa akin na-complete na nila yung antidote. Really? Yep. That's great. Pero kailangan muna natin ito itest sa mismong apekto ng virus ni Mothra. Kay Mr. Bondo. Siya mismo. Siya ang unang pagkakamitan ng antidote. Sa mga pagsalakay na ito ni Mothra, ang tanong ng bayan, kaya ba siyang pigilan ni Lastik Man? Si Lastik Man daw ba ay isang superhero na mga pipitsuging kriminal lang ang kayang harapin at buksain? Hindi, no? Hindi small time si Lastik Man. Ang angas ng reporter na to. Eh, ba't galit ka sa reporter? Eh, paano kung mapagsalita siya kay Lastik Man? Parang close sila eh. Bakit? Kilala mo ba si Lastik Man? Oh, kita mo na, natameme ka. Feeling mo kasi close kayo ni Lastik Man eh. Snack, Mami. Oh, sige, ha? Bye. Pharma is doing everything they can to come up with a cure panlaban sa virus na kinakalat ni Mothra. Narinig po namin na nagsisimula ng bumuti ang kalagayan ng isa sa biktima, si Mr. Bondok, ma'am. Yes, that's true. And we're hoping na tuloy-tuloy na yung paggaling niya. Hindi pa po nilalabas sa market ang antidote. Pero marami na pong umu-order nito sa inyo. Particularly, mga mayayaman na ospital. Ano po masasabi niyo dito, ma'am? Well, we just want to make sure na 100% effective and safe ang gamot namin bago namin ito ilabas sa market. Dalawang beses na pong umatake si Mothra. At sa parehong area na dinadayo ng mga may pera, mga mayayaman. Intentional kaya ito? May galit kaya sa mga mayayaman ng babaeng paru-paro?
pagkakalat na kailangang pigilan. Kailangan makahanap ng lunas para sa mga virus na kinakalat niya. Kung nasaan ka man, Mothra, mahahanap din kita. Ginawa ko na ang dapat kong gawin. Ayaw niya na eh. Ginigive up niya ng relationship niyo. Ano ba kadali yun for him? Well, I guess you don't have a choice. Kalimutan mo na lang siya. It's not that easy, Ryan. Alam mo, kayong mga babae, hindi ko kayo makuha. Bakit pinagpipilitan yung mga sarili nyo kung ganong pinupush away na nga kayo? Mahirap lang kasi accept na wala na ako ngayon sa kanya eh. He's my knight in shining armor. Ayan, nagiging corny ka na naman. Stop it na nga! Ryan, wala nang sinave niya ako from drowning nung bata pa kami. Nag-mark na siya sa akin. Yung friendship namin. Kaya, kahit nung nasa States tayo, hindi ko siya nakalimutan. Hanggang sa na-realize ko na nagpo-fall na pala ako sa kanya. Naging hero mo siya once. But it doesn't necessarily follow na magiging kayo forever. Na magkakatuluyan kayo. Come on, wake up! Sa fairy tales lang nangyayari yun, no? Yelena, pwede ba? Hindi ako manhid. Alam ko kung ba't lapit ka ng lapit. Eh, hindi ka naman kasi nakikipag-usap sa akin eh. Siguro alam mo naman yung reason kung ba't ako hindi lumalapit sa'yo, di ba? Kaya huwag ka nang magalit oh. Oo, na-admit it. Nagkamali ako, nagkulang ako. But I promise hindi na mauulit. Sige na, Ken. Ayusin na natin. Kailangan pa ba please. sabihin mismo? It's over. Tigilan na natin to. Ken! Yelena, bakit hindi mo subukan tingnan ang sarili mo sa salamin? Tapos tanong mo, kung yan bang mukhang yan ang naghahabol sa mga lalaki? Hindi ko rin alam eh. Kahit alam ko na nga na mukha akong stupid sa kakahabas sa kanya. Nag-atim pa rin akong makipag-ayos sa kanya eh. Alam mo, pag tinititigan kita, pag tinitingnan kita, sabi ko sa sarili ko, yan ang mukhang yan, ang hinahabol ng mga lalaki. Bakit kaya hindi naisip yan ni Ken? Dapat nga kalimutan mo na yung Ken na yan eh. Ang ganda-ganda mo, sumisiksik ka sa kanya. Tsaka yabang pa nun eh. Buti ka pa. Naisip mo pa yung worth ko. Matagal na. Sayang, no? Sana tulad mo rin si Ken. Sana ikaw na lang si Ken para hindi na ako sumisenti dito. Si Ken pa rin para sa kanya eh. Yun pa rin ang love of my life niya eh. Ano ba dapat kong gawin? Para ako naman yung love of my life ni Yelena. Eh, paragi nang si Ken eh. Nakaka-bad trip na eh. Hi, Ma. Hi. Ang dad, Ma. Nagpaiwan sa pharma. Ayaw niyang iwan yung research team hanggang di nila tatagpuan yung antidote dun sa babaeng paro-paro na naghahasik ng lagim.
Yung Mothra? Yeah. Alam mo, pare Koy, kung isusulat ko lang yung mga advice ko sa'yo, malamang mapupuno yung buong library. Kailan kaya matitigil yung tenga ko sa problema mo dyan sa hilinang yan? Pagkasal na kami? Or happily ever after na kami? Oh, tingnan mo na to, tingnan mo na to. Kinukondisyon mo na pala, utak mo na magiging kayo ni Helena eh. Bakit? Masama ba yun? Eh kasi naman pigilan ko tong feelings ko, pare Koy. Ano ka ba? Ma? Yeah? Can I have a minute? Yeah, sure, Sandy. May problema ba? About dun sa sinasabi ni Dad. Yung possibility na isend niyo ako sa abroad. Alam ko naman yung intentions niyo eh. Naiintindihan ko yun, pero Ma, sana naman naiintindihan niyo rin ako. Pare Koy, kalimutan mo na yung hilinang yun. Ang dami-daming chika babes yan, oh. Ang hirap naman nare-request mo sa akin. Hindi ko kayang gawin yun eh. Kaya nga ayoko nagbibigay ng advice sa'yo eh. Kaya mo ikaw, paano yung gusto mo, yung parang gagawin mo? Sige nga, tapatin mo nga ako. Ano ba yung meron yung Ken na yan na wala ako? Ano? Ano? Pero mo, honestly, Sandy, kahit ako, nagtataka sa pagtutulong to study abroad. Most kids would do everything makapag-aral ng abroad. Pero ikaw, not unless meron kang ayaw iwan dito. Sandy, meron ba? Yes, Ma. Ano? Ano? Pare Koy, ano? Marami! Mayaman yun! Katropa yata ni Richie Rich sa pagkayaman yun eh. Kaya mo tayo, saan tayo nakatira? Sa Village! Para nga tayo talabi eh. Nakatikita tayo sa pader ng Village, kaya nga tayo tinawag na Village. Bakit? Pera lang naman yan ah. Hindi naman importante ang pera pag pag-ibig ang pinag-uusapan. Lo? Sino naman bobo nagsabi sa'yo nun? Mabait naman ako ah. Masipag. Eh yung Ken na yun, puro hangin tsaka yabang lang alam nun. Ang ibig mo sabihin, may boyfriend ka na? And you're not tell me about it? Sino? What boyfriend, Ma? Sabi mo, di ba? You were asking me kung sino yung taong ayaw ko maiwan dito. Ma, kayo ni Dad yun. Lalo ka na. Ayoko namang maiwan ka dito ng mag-isa with Dad. Sandy, walang masamang mangyayari sa akin hanggang kasama ko yung daddy mo. And that I can assure you. Ma, lagi kitang nakikitang nakatulala. Alam mo, hindi ko lang sinasabi sa'yo yun. Remember nung bata pa ako, I asked you why. You just denied it. Maalam ko naman kung gaano niyo kamahal ni Daddy ang isa't isa eh. Pero ewan ko, bigla ko na lang naramdaman na ayaw kitang iwan. Walang pinagdaanan namin ang daddy mo. Hindi natin sa isa't isa. Lamang naman talaga ng dalawang paligo sa atin yun eh. Tisoy! Kuping! Mabait naman ako ah. At di, sikat. Hindi ka kasi foreman eh. Ay, malamang pag naging foreman ka, kahit konti siguro, kahit konti mapapansin ka na nangihilina. Kasi di ka foreman. Oo nga, pare Koy. Dapat makitropa ako sa foreman. Dapat mag-iisa ako sa kanila. Ha? Talaga seryoso ka, pare Koy? Bakit? Alangan ba ako sa foreman? Kailangan pa ba sagutin yan? Pare Koy, repair mo na yung utak mo. Mga tornilyo, lost thread na ata eh.
Uy, pare Koy, negative ka pa sa nega. Hindi magandang attitude yan. Basta wala kang pakialam sa akin. Magpa-foreman ako dahil karapat-dapat ako sa kanila. Malala na talaga tong pare ko sa kapraningan. Ewan ko ba sa'yo? Yung type ni Elena, ang malakin, magpapakaken ako. Kaya ko naman yun Basta para kay Elena, gagawin ko lahat. Kaya foreman, eto na ang bagong member niyo. Basta, anytime na kailangan nyo ng kadate, you know our numbers. Sorry girls, pero hindi kami usually nagyayaya ng date Kami yung niyayaya. Yeah, that's right. Kami yung ini-invite. Well, okay lang. Pwede na rin. So, kailan naman namin kayo pwedeng mailabas? Mga girls, baka pwedeng bumalik muna kayo sa mga classes nyo. May importante lang sana kaming gagawin. Okay, basta pag free kayo just tell us. Sure. Oy girls, tara na. Malilate tayo sa science class. Bye! Ba't mo sila pinalis, nag-i-enjoy yung barkada? May nagpapainit na ulo ko Hoy, Miguel! Ikaw nga dito. Hoy, ikaw, halika dito. Hi Ryan! Hi mga Dod! Kamusta kayo? Okay ba kayo dyan? What's up? Ginagago mo ba kami? Gusto mo yata ng away? Wala naman akong ginagawa. Anong ginagawa mo? Umaaligid-aligid ka dito? Pumuporma-porma ka? Ginagayang pa yung style namin? Ginagagong ba ako?